Tingnan nyo, sabi ni Kibuloy, Member ako ng Poland Adamic Race. Anak ako ni Satanas. Evangelist ako, akala ko. Diyos nang mayari sa anak daw ni Satanas. Di ba? Hindi, tingin ko mga kababayan, bago ko tapusin itong kay Kibuloy lang ha. Bago ko tapusin to, tingin ko hindi ho magtatagal 1 o 2 buwan, baka po abutin ng Setyembre, baka madadala din po yan. Madadala din po yan mga kababayan dahil nga sabi ko sa inyo, yung pagiging wanted ni Kibuloy sa Estados Unidos matagal na po at may nakapatong na 2 milyon dolyares ho mga bossing. At eto, yung sa atin naman, ngayon na lang ulit yan eh. Nabuksan na lang ulit ho yan eh. So, ang nakikita ko dito, sasabihin, sige, ihatid muna sa Estados Unidos si Kibuloy. Mas mukhang mas okay at mas mukhang mas kailangan siya doon. With AC pag summer at may heater pag winter, television and huge court. Saan ka pa niyan, Kibuloy? Si Roque naman, isa din si Roque. Hindi mo mawari kung ano talaga ang gusto. Pag umuwi naman siya ng Pilipinas at nakulong naman sa oblo ng Pilipinas, kumaliwa siya, matuturbo siya. Kumanan siya, matuturbo din ho, mga kababayan. Mahilig si Roque doon sa mga pataples-taples ho eh. Kaya nagtataka ako, ba't ayaw umuwi ng Pilipinas at harapin yung kanyang kaso o harapin yung kanyang problema sa Pilipinas ho? Diba? At nagpupumilit po na makakuha ng asylum doon sa Netherlands. Kaso, mga bossing, ang estilo ho ni Roque kumbaga, estilong hausyaw. Bakit to? Hindi naman niya sinasabi kung anong katotohanan talaga. Sinasabi niya lang is, ang sinasabi daw ni Roque is, kumbaga, kaya siya hinahagilap, kaya siya gustong kunin o pauwiin ng Pilipinas dahil ginigipit siya ng gobyerno ng Pilipinas dahil sa pagsuporta niya kay dating Pangulong Duterte. Alam naman ho natin mga kababayan, no? Alam naman natin kung ano ang dahilan kung bakit bigla pong nawala si Roque at kung bakit pong biglang tumakas si Roque, mga bossing. Si Sakurambo nandiyan na din, no? Ayaw ni Roque noon, libre ang humba sa kulungan. Tsaka yung mga kapwa natin Pilipino, lalo na yung mga DDS, no, mapaglulutuan siya ng humba. 'Di ba? Mapaglulutuan siya ng humba. Kung uuwi ka ng Pilipinas, paliwanag mo yung sarili mo, malay mo, malusutan mo, labas, laya, makakapiling mo yung mga mahal mo ulit sa buhay. 'Di ba? Sabi ni Obi, para kay Buloyski daw, kung sa California siya lilitisin, walang death penalty doon at saka pwede, depende ang kaso kung federal cases ang hinahanap niya or versus State of California. Ngayon mga kababayan, dumako po tayo dito sa Senado. Tingnan nyo ho ito, mga boss. Nako po. Nakikita nyo ho yan? Yung balita po ng News 5, mga bossing. 3 senador iniimbestigahan sa umano'y pagtanggap ng donasyon mula sa kontraktor. Meron ho akong 2 nabalitaan. Una nga, si Chis Escudero, mga bossing. Si Chis Escudero ay tumanggap, no? Una, balita lang po ng balita lang ng Rappler. Kaya lang po, hindi na kayang itanggi ni Chis Escudero at talagang nabukayo, no? Kaya inamin ni Chis Escudero na lang. 30 million ang donasyon na natanggap ni Chis Escudero galing po doon sa kaibigan niya daw na taga Sorsogon ho. Kung matatandaan ho natin mga bossing, ang Sorsogon, no? Ang Sorsogon ay pangalawa doon sa bayan na may insertion. Sa insertion ni Chis. Una, nangunguna yung yung bayan ng kaibigan niya. Yung matalik niyang kaibigan ngayon diyan sa Senado, si Joel Villanueva, ang Bulacan po. Pero ano sabi ni Senator Ping Lacson? Nako, notorious ang Bulacan doon sa mga ghost project ho, mga kababayan.
Sabi ni Mila Marquez, Boy Kilay, Keso, Boy Dila at si Bongo. O, yun na nga. Una kay Cheese, 30 milyones ang idinonate. No? Pangalawa, kay Joel Villanueva. At ang sinasabi may pagyayabang pa ho si Joel Villanueva, mga kababayan. Ang sinasabi niya, hinarap niya pa yung kausap niya. Boss, ni isang beses ba lumapit ako sa iyo at sinabi ko ba na magaling ako dito, magaling ako sa ganyan, kaya dapat pagbigyan mo ako? Oh, naglabi ba ako sa iyo? Sabi naman ng kausap niya, hindi daw. No? Pero mamukat-mukat mo, may lumabas na mga balita po, yung kapatid ni Joel Villanueva, mga kababayan. Yung kapatid. Kaya nga sabi ko doon sa vlog natin na ngayon, posible, maaari na hindi ikaw ang kausap. Pero baka meron kang inutusan or baka merong malapit sa iyo na yun ang nakikipag-usap. Di ba? Hugas kamay na gamit tubig kanal. Sumunod si Joel Villanueva. 20 milyones naman po ang idinonate sa kanya, mga kababayan. Kontraktor din po ng gobyerno. Sabi, bawal na bawal yan eh. Bawal na bawal. Kasi nga ho, mga kababayan, posible na magkaroon ng bias at posible na magkaroon ng pagpanig doon sa mga nag-donate sa kanila ng pera. Di ba? Sabi ni June Ortiz, tumanggap din 20 milyon si Boy Dila. Kaya ho ito yung sinasabi ng News 5, tatlong senador iniimbestigahan sa umano'y pagtanggap ng donasyon mula sa kontraktor. Tingin ko ho, mga bossing, yung dalawa, si Bongo at si Cheese Escudero. Si Cheese Escudero at si Boy Dila. Hindi ko lang alam kung bakit si Bongo. Meron na din bang nagdonasyon kay Bongo? Ang alam ko lang, no, nakita, nasilip na isa doon sa mga kontraktor, it's kapatid sa labas ni Bongo at tatay ni Bongo. Yun yung nakikita kong balita tungkol ho doon. Si Boy Dila at Boy Tesda nagmamalinis na inosente. Banal kasi, banal na aso. Hindi, dati ho mga bossing, yung kay Boy Dila, humahanga pa din ako niya. Sabi ko dati, ito, matinong senador ito. Pero nang nakita ko kung paano nila barabarahin at kung paano nila bastusin para lang po ma-block yung pinagsasasabi ni Senadora Risa Ontiveros na may katwiran naman po dahil ang ipinunta po nila doon, mga kababayan, ay upang manumpa para maging impeachment court. Pero yung padila-dila ni Villanueva, sabi ko, nawalan ako ng gana.